Ngayon po ay ikalawang araw ng ating simbang gabi. At napakinggan natin sa pagbasa yung tinatawag na genealogy. Genealogy. Doon po nagsimula yung salitang genes. Na yung genes sa ating pong katawan, halimbawa yung inyong pong mga anak. Kaya nasasabi natin, kaya siguro parang nagmana ka sa tatay mo Kaya naman sasabihin ng tatay, nagmana ka sa nanay mo So bakit natin, totoo po yun, na parang merong namamana. Dahil bawat isa po sa atin ay nagtataglay ng mga genetic particles o genes. At sa atin pong ebanghelyo, binasa natin yung genealogy. O sa Tagalog po ay salin lahi. Siguro napanood nyo sa Facebook. Meron po ba dito ang internet? Meron po. Siguro na tumaan na sa inyong Facebook feed si Mighty Magulang. Hindi pa po. Search nyo po, Mighty Magulang. Yung kanya pong mga post sa Facebook at sa Reels ay tungkol sa genealogy. Kung sino yung lolo ng lolo ng lolo. Halimbawa, si Emilio Aguinaldo, bakit siya ganon? Bakit ganon yung ugali niya? Dahil pala yung lolo niya, ganito, mayroon pong family history. At sa ating pong pagbasa, mula sa sulat ni San Mateo, atin pong napakinggan yung pagkadami-daming pangalan. Mga hindi ko rin kilala to Siguro, nagdalo na kayo, hindi nyo rin kilala. Na bagamat lagi ko itong napapakinggan at kayo rin tuwing simbang gabi, di ko naman alam yung background itong mga taong ito. Pero ang nais ipahatid sa atin ng Diyos kung bakit binanggit itong mga pangalan na ito ay dahil para ipakita na yung darating na Mesiyas ay mula sa pamilya ng tao. Diba si Jesus naman po, hindi dumating na parang bumagsak na shooting star o bulalakaw sa langit. Diba pwede namang gawin ng Diyos na ganun po? Pwede namang isang iglap na lang, biglang may lumabas na nagsabi na, ako ang Son of God. Diba parang familiar? Son of God. Lala niyo po yan? Kibulay. Pero, yung totoong Son of God, hindi basta-basta dumating ng isang iglap, kundi ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya na ang kanyang mga magulang ay sina Maria at Jose, ang banal na mag-anak. At sa ating ebanghelyo, napakinggan natin yung mga pangalan ng babae, si Maria, si Ruth, si Boaz, si Tamar, ano yung nais ipahayag dito? Kasi po sa kultura ng mga Hudyo, merong bias sa mga lalaki dahil patriarchal society po ang mga Hudyo. Parang yung mayroong hierarchy o mayroong ranggo na ang lalaki, siya yung mataas, kasunod yung babae, kasunod pa lang yung bata. Pag bata, wala pang identity. So dito po, parang yung Diyos gumamit ng instrumento sa pamamagitan ng pagpili sa kasaysayan ng mga tao. At tayo rin sa ating buhay, ano yung mensahe po nito? Na sana tayo rin ay maging instrumento ng Diyos ng kanyang pagliligtas. Alam niyo po, mayroong isang kwento ng isang Franciscan na pari na nagpunta sa Hong Kong para magmisyon. At doon po, laking gulat niya, nung kanyang pagpunta sa Hong Kong, siya po'y na-assign na magmisa sa mga Filipino community dahil di ba sa Hong Kong maraming domestic helper. At doon sa kanyang pagmimisa, nagulat siya, alive yung mga tao. Kapag sinabing, sumain niyo ang Panginoon, malakas ang sagot ng mga tao.
At sumainyo rin, kapag kumanta ng papuri sa Diyos, ramdam ng pare na talagang papuri sa Diyos. At kapag paghahandog na ng alay, talagang masikasig yung mga tao, kumakanta lahat hanggang pagkatapos ng misa. Bakit siya nagulat? Kasi daw, nung nasa Pilipinas siya, kapag sinabi ng pare, sumayin niyo ang Panginoon, yung mga tao. Parang bumubulong lang daw. Tapos kapag papuri sa Diyos, parang kung saan katingala, kung saan katungo, yung bibig, parang kunti lang na gano'n. Pero bakit daw yung mga kapatid nating OFW, kapag nasa abroad na, parang na punong-puno ng energy? Ayun po ang nakamangha dahil ang sabi nga ni Pope Francis ng yumao nating Santo Papa na yung mga Pilipino daw ay smugglers, hindi ng droga, kundi smugglers of faith. Nag-i-smuggle sila ng pananampalataya. Dahil alam niyo po, sa Europe at sa Amerika, karamihan po ng mga simbahan doon, wala nang nagsisimba. Malalaki yung kanilang simbahan, magaganda, mga sinaunang simbahan. Pero, sa kabila ng pagkalaki-laking simbahan, wala namang tao. Kaya alam niyo po ang ginagawa sa mga simbahan sa Europe at sa Amerika. Dahil sa kanila po kasi, kapag hindi na functional yung building, yung simbahan, kinukuha ng gobyerno. O kaya naman, napipilitan yung simbahan, yung diocese na, ibenta na lang yung simbahan. Dahil mahal po ang maintenance ng malalaking building. Kaya nakakalungkot, minsan ginagawang restaurant, ginagawang bar, ginagawang minsan museum, pasyalan, dahil wala nang nagsisimba. Kaya yung mga obispo sa ibang bansa natutuwa kapag maraming OFW. Dahil ang mga kapatid nating Pilipino, mga kababayan natin na nasa abroad, sila yung nagbibigay sigla. Sila yung smugglers of faith na parang dati patay na, andap-andap yung pananampalatayang Katoliko, pero naging kasangkapan sila ng Diyos para yung pananampalatayang Katoliko, Kristiyano, sa ibang bansa ay muling magkaroon ng sigla. At sana hindi natin hintayin na mangyari yun sa Pilipinas. At tayo rin dito, sa bawat pagsisimba natin, we actively participate sa liturhiya na ating pinagdiriwang. At kayo rin po ay inaanyayahan na maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Dahil yung misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, hindi lang po sa aming mga religious, hindi lang sa mga pari, hindi lang dun sa mga leader ng simbahan, kundi lahat po tayo ay miyembro ng simbahan at tinatawag na maging misyonero ni Kristo para ipahayag ang kanyang pag-ibig tulad ng ginawa niya sa kasaysayan ng mundo. Magsitayo po ang lahat.